Ako itong si Las Cañas, isa sa mga testigo laban kay Digong sa kanyang madugong war on drugs, ay meron na palang ginawang testimonya na sinusumpaan niya doon sa ICC. Hindi natin alam eh. Matagal na pala na nandun na si Las Cañas sa ICC, hawak na ito. At meron siyang grabe napakaraming sinumpaang pahina ng kanyang testimonya. 180 pages daw, napakarami ng kanyang ginawang testimonya. Kaya naku, talagang grabe ito. Sa September 23 ay lalabas yata itong si Las Cañas at Matubato. Well, ito ang nakalap natin na video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Atin panoorin. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte. Grabe. Maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pagpusisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga pasimulong nitong Oplan Tokhang eh. Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drugs, in which is Tok Hangyo, meaning Tokhang, which is illegal drugs. Labi na ang mga lalo pa mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Okay, so itong tukhang na nangyari sa buong Pilipinas ay modeled after the Davao City tukhang. Di ba? Yung unang tukhang ni Digong ay ginamit niya mga gangster, sabi niya. Si Digong mismo nagsabi niya na mga gangsters ang kanyang mga death squad na ginagamit. Katulad kay Matubato, hindi pulis si Matubato eh. Pero pagdating sa nationwide kang itong napakalaki na tukhangan sa buong Pilipinas ay mga pulis na ginagamit ni Digong. Kaya ginamit niya ang power ng ng kanyang opisina para sa pagtukhang, pagpatay ng mga mamamayang Pilipino, drug addict, merong hindi drug addict, merong mga bata, merong inosente, merong walang alam, nadamay lamang. At sino ang mananagot ng mga nadamay lang at saka mga inosente at mga bata? Di ba? Isinabi ni Digong, collateral damage lang. Parang ano lang pala, no? Parang nasira lang ng mga sasakyan, mga collateral damage. Grabe, walang halaga ang buhay pala ng tao kasi parang bagay lang eh, collateral damage lang eh. Yung mga inosente, yung mga bata. Kaya dito ay mahirapan si Digong dito sa mga testimonya ng witness na ito. Dalawa kasi ito at sinasabing inner circle witness. Nasa loob talaga eh. Kasama talaga sa operasyon eh. Kaya hindi ito yung witness na nakakita lamang. Kasama ito yung witness eh. na involved talaga sa operation. Siyang gumagawa eh. Puntos nito ng prosecution. Mahirapan talaga dito si Nick Kaufman, yung kanilang lead counsel. Kasi talaga eh, kahit balik-balik na rin pa ito pagtanong, alam niya ang isasagot niya kasi totoo. Di ba? Okay, balik tayo. Sabi niya, kinapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laod Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage na patay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing,
more or less 10,000. Grabe, Maraming dami. karamihan sa pinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunan. Separate Metro Manila. May nag-investigar ba dito? Wala. Nag-investigar ba yan? Si Vice President Tambaloslo Sara? No. Nisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Luloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war, drug war. Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiopo Bin Laud. Yung 11 Chinese workers in Chimes ng Davao Shabu Laboratory. Ayan, consistent ang sinasabi nito. Talagang walang walang twist. Dito sa Southern Mindanao. Alam, talaga. Dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Sumabiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika. Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Kaugnay naman sa Ito babalikan natin itong Grabe, sinabi niya no? na eroplano ni Duterte. May eroplano pala yan. Ay, nakapangalan siguro kay Kibuloy. Oh, ayun no, yung eroplano ni Duterte. ang koleksyon raw Itong sinasabi ni Las Cañas na eroplano ni Duterte, ito yung sinasabing private jet Oo. plane ni Kibuloy. Kibuloy, At oo. lumalabas na ngayon sa mga balibalita, sa mga chismis, Yun na nga. na ang kayamanan pala ni Kibuloy ay hindi talaga sa kanya, kundi Kay Duterte pala. parang korporasyon sila nito ni Duterte. Duterte. Bali si Kibuloy ang nag-aano nito, ang nagmamanage ng kayamanan ni Digong, galing sa mga sinasabi dito ni Las Cañas na mayroong factory ng di ba? Factory ng item. At nasabi din ni Las Cañas na yung eroplano pala ay kay Duterte. Pwedeng totoo yan kasi kahit anong gawin natin na mathematics sa 6,000 ka-member ng QGC, kahit makapagpalimos yan sa daan ng 1,000 sa isang araw ang bawat isa, ay hindi aabot sa revenue, hindi aabot ang kanilang kita sa isang taon ng 4 billion. Kasi ang kita daw ng QGC ay nasa 2 to 4 billion pesos kada taon. Kaya hindi aabot kasi hindi naman lahat ng kanyang mga membro ay makapagpalimos ng 1,000 peso a day kasi siyempre kakain pa naman yon. Kaya kung makapagpalimos ng 1,000 ay kakain sila ng 200, so merong 800 lamang na marimit kay Digong, at hindi yon aabot sa isang taon ng 4 billion lahat pesos ang kita ng 6,000 ka-membro ng QGC. Kasi 6,000 lang palang membro niyan. Sinasabi lang nila na 3 madami. billion para sabihin na talagang totoo na galing sa pagpalimos ang mga pera ni Kibuloy. Yun pala ay korporasyon ni Digong. Kasi hindi natin makikita nasaan bang pera ni Digong? Kaya nga. Ang dami-daming sideline niya di ba? Meron pa siyang 50-50 sa kung ano man diyan sa WPS, according sa gentleman's agreement. Di ba? Unti-unting lumalabas na si Kibuloy ay full guy. Kasanggapan lang pala yun. Ginamit Oo. lang. Ginamit lang. Oo. Ginamit para hindi makita kay Digong yung pera. Pera. Yung pera na galing sa, kumpleto na yan. Galing talaga. Sabi ni Las Cañas, galing sa Pugo, galing sa laboratory, sa kanilang negosyo, Galing. at iba-iba pa na pinanggalingan. Maraming pera tong si Digong. Kaya nga lang na-freeze kasi ari-arian ni Kibuloy ang nakadeklara.
So kasamang na-freeze yata ang ibang mga accounts ang pera ni Digong kasi nandoon sa sa pag-aari ni Kibuloy nagalagay. Kaya pala close na close tong dalawa. Hindi ako ang nagsabi niyan na narinig ko lang sa yung ating mga ka-vlogger na mga pro-government. Ito yung sabi nila na ang kayamanan ni Kibuloy ay hindi lahat kay Kibuloy kundi kasama si Digong. Okay, balik tayo kay Las Cañas. Baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika. Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Mm. Collector's item man yan, it's allowed by law. Collectors How can pala eh. you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Okay, so ako kahit hindi ako attorney, nakapag-aral lang ako ng political science, ay hindi pwedeng allowed ang isang civilian o public official na magkaroon ng 1,000 pares na armas. Pwede ka lang magkaroon kapag civilian ka ng semi-automatic, hindi fully automatic na mga rifles. Pwede kang magkaroon yan kahit 4. Sa pistols naman, sa maiksi na armas, ay pwede kang magkaroon ng hanggang 5 kapag ikaw ay isang civilian o kung politiko ay sabihin natin ay dahil politiko ka ay pwedeng makakuha ka ng 5 mahaba, 5 short firearms. Pero hindi pwedeng 1,000. Anong gagawin mo? Isang regimen na yan eh. Magtatayo ng grupo. Tatlong batalyon yata ang 1,000, di ba? Meron ka ng 4 na batalyon or 3 batalyon ng mga itong private armies. Yun na nga. Kung ganun na ang kanyang koleksyon ay 1,000 mahigit na firearms. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Nakunan lang yan ng mga lisensya dahil siya nga ay Mayor. sikat na public official, sikat na mayor, sikat na presidente. Yung kanyang kapanahonan, sino ka namang babangga kay Digong, di ba? Pero kahit hindi ako abogado, nakapag-aral lang ng unit sa political science, ay hindi pwedeng 1,000 ka armas ang kunan ng lisensya ng isang tao. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede kasi hindi ka Armed Forces of the Philippines. Kahit pa sinasabi niyang Supply ka ng armas sa buong ang sandahan. collectors. 1,000 mahigit Wala yan, naman eh. dami yan. Anin mo yun? Ilang personnel ba meron sa isang batalyon? Sa palagay ko ay nasa nasa 300 lang yata to 400 isang batalyon 1,000 mahigit eh. So nasa 4 na batalyon ang pwedeng gawing private army kung ganun, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Okay, tapusin na natin ang video. Inawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na long-time aide ng dating mayor at dating Pangulong Duterte. Eto, so dawit talaga. Dawit talaga si Bato, si Bongo, VP Sara at Digong. At hindi na sinabi dito ni Las Cañas yung curfew. Hindi na nabanggit. Wala na siyang ibang binanggit kundi ang kanyang mga talagang alam lang.